So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, yung mga magsasaka ngayon, nagrarant, nagbibigay ng pagkadismaya, pagkagalit, nagbigay ng sama ng loob sa ginawang pambubuli ni Vice President Sara Duterte dito nga po sa 20 pesos na bigas na layunin ng ating presidente. So ngayon, mayroon ako sa inyong ipapakitang post mga minamahal. Sabi dito, pasensya ka na Sara Duterte, tabunan na lang natin yung name niya. Pero PI mo, di kami hayop. Pinsan ng lolo ko magsasaka sa Nueva Ecija. Tapos tingin mo sa NFA, pagkain ng baboy? Gago! Wala kang alam. Mo. Diba? Sobrang nagbigay ng sama ng loob itong mga farmers dito nga po sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol nga po sa 20 pesos na bigas na ang kesyo, ang sabi, abay, pambubudol daw po itong ginagawa ng ating presidente. Ito kasi yon yung post ni PBBM, diba? So sabi dyan, 20 pesos kada kilo ng bigas, iyan ang pangako at ngayon sinisimulan na natin itong maisakatuparan sa Visayas Region. So ngayon nga po mga minamahal, ang unang nag-react dyan na instead sana na matuwa na lang, diba? Instead sana na magpugay, magpunyagi, instead sana na matuwa, diba? Na magiging 20 na kasi ito naman yung goal natin nung panahon ng kampanya, diba? Ang unang bumatikos dyan, walang iba kundi itong si Sara Duterte. At ito pa ngayon sabi niya, mga minamahal. Diba? Pag sinabi natin na 20 pesos per kilo na bigas, yung pwedeng kainin ng tao. Yan yung 20 pesos na binibenta, yung pinapakain sa baboy. So, ang tingin talaga ni Sara Duterte, yung NFA, diba, na galing sa mga magsasaka, ay bigas na kinakain ng mga baboy. Kumbaga sa madaling sabi, yung mga inani ng ating mga magsasaka, diba? Yung mga NFA na bigas, ang tingin ni BP Sara Duterte, pagkain ng baboy. Hindi ba di porket nagmura, bumaba yung presyo ng bigas na sinasabi ng ating presidente, hindi ba ibig sabihin nun ay naisa sa katuparan niya na yung kanyang ginagawa, or ibig sabihin mga minamahal, baka merong mas magandang naisip na paraan or solusyon itong ating presidente kung bakit bumaba yung mura ng bumaba yung bilihin patungkol sa bigas? Hindi ba pwedeng ganon? Kasi medyo negative thinking itong si Sara Duterte na parang ang labo naman na maisakatuparan yung 20 pesos na bigas na yun sa panahon ngayon na ang tataas ng bilihin. Paano mo malalaman na bababa at mumura yung bilihin kung ikaw mismo ay hindi ka tumutulong sa ginagawang advokasya ng ating presidente? Puro lang pambabatikos ang ginagawa mo. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga minamahal, medyo malabo naman talaga noon para sa akin na matupad yung 20 pesos na bigas na yan. Pero siguro dahil magaling yung estratehiya at nakikita ko naman yung pagtatrabaho ng ating presidente, sobrang vocal niya sa mamamayang Pilipino na ito, kailangan natin itong ma-achieve, ito yung pangarap natin, hindi pwedeng mag-fail tayo. Sobrang dedicated ni PBBM sa kanyang trabaho. So, I think, bunga na to ng kanyang hardship na, naibaba niya yung 20 pesos, maibababa niya yung kilo ng bigas sa 20 pesos. Sa Visayas Region pa lang yan. How much more pa kaya kapag meron na sa Mindanao, meron na sa Metro Manila? Ano na kaya yung magiging reaksyon ni VP Sara Duterte? Diyan pa nga lamang sa Visayas, naghihimutok na itong si VP Sara Duterte. How much more pa kaya kapag yung 20 pesos na bigas ay naisakatuparan sa region ng Kamaynilaan at dito sa Mindanao? Ano na lang kaya yung magiging reaksyon yan? Baka sandamakmak pa na paninira ang gagawin ng ating Vice Presidente. Kasi mga minamahal, pansinin ninyo, wala talagang success ang bansang Pilipinas dahil ang daming mga crab mentality. Hindi lamang sa pinaka nakakataas na lipunan, kundi kahit nga din sa mga kamag-anak natin. Hindi talaga mawawala yan. Uso talaga yung crab mentality na once na kunyari nakakaangat ka, meron nangyayaring progress sa sarili mo, 'di ba? Laging tingin sa'yo is a threat. Gusto nila
tingnan ka na sa may lowest point mo. Ngayon, kapag bumabagsak ka naman, madaming natutuwa. 'Di ba? So, para sa akin, yung typical mindset ni VP Sara Duterte, parang ano siya, inggiterang, sobrang inggitera, sobrang may bahid ng dumi at inggit yung kanyang katawan. Kasi, kung ako yung tatanungin mga minamahal, uy, nag-20 pesos na yung kilo ng, magbe-20 pesos na yung kilo ng bigas sa Visayas. Una kong iisipin dyan, napakagaling naman ng ating mga farmers. Unang papasok sa isip ko din dyan, ano kaya yung ginawang solusyon ng ating presidente? 'Di ba? Iisipin ko yun. Ano yung ginawa niyang solusyon? Ibig sabihin, napaka-workaholic talaga ng ating Pangulo. Pangatlo kong iisipin dyan, mga minamahal, oops, ibig sabihin, gumaganda na yung ating ekonomiya. Instead, di ba sana na matuwa tayo? Instead, sana na ipakita natin na, uy, di ba? Meron ng success kahit papaano. Uy, hindi na pala katulad dati na mahihirapan tayo kasi pinangako yan ng mga Duterte yung 7 pesos na bigas, hindi natupad eh. Pinangako din nila yung 3 to 6 months, mawawala yung droga. Pinangako din nila mga minamahal yung jet ski sa West Philippine Sea. Magje-jet ski daw sila papunta ng West Philippine Sea. Hindi naman natupad. So, para sa akin, siguro, I think na naiinggit sila kasi yung gusto nilang mangyari before, di ba? Hindi nangyari. Yung 7 pesos na kilo ng bigas, yung maubos yung droga. Hindi nangyari kasi failure eh. Ngayon naman, na nakikita nilang merong success sa ating gobyerno, ang tingin nila threat. Kasi nakikita nila, uy, maganda tong nangyayari sa ating presidente. Kailangan dapat masira natin to. O, wag iboto yung PDP. Ay, wag iboto yung Bagong Pilipinas Alliances. Pagkain niya ng baboy, yung 20 pesos na bigas. Kaya nga, unang magrereklamo talaga dyan, magsasaka kasi tinamaan mo yung ego nila eh. Anong tingin mo sa mga magsasaka? Na yung inaanin nila, di porket 20 pesos yung bigas, pang ano na? Diba, mga minamahal, nagigets nyo, pang baboy na? Kaya, hindi talaga natin may iwasan na merong magko-call out kay VP Sara Duterte patungkol nga po sa ginagawa niyang pambabalahura. Tingnan nyo, pasensya ka na VP. Diba? Pasensya ka na Sara, hindi na nga siya tinawag na VP. Sara na, pero PI ka. Di kami hayop. Pinsan ng lolo ko magsasaka sa Nueva Ecija, tapos tingin mo sa NFA, pangkain ng baboy, GAGO ka. Wala kang alam, TANINA mo. Diba? Talagang napamura na lang siya. Diba? Yung mga magsasaka, napamura na lang siya. Kasi parang ang liit ng tingin ni VP Sara Duterte sa ating mga magsasaka, kapwa magsasaka. Ako, mga minamahal, to be honest, malaking kasiyahan ko. Dahil bilang isang naging farmers din noon, by the way, sa mga hindi nakakaalam, si Mima Alicia ay tumira po sa Northern Samar. So, shoutout sa mga taga-Nortehanon doon, dida, maupay nga aga kulo, or gabi, kung ano man nga oras ninyo napapanood. Diba? Sinasabi ko sa inyo, waray po si Mima. And, naging farmers yung nanay ko. Alam ko yung hirap ng pagtatanim. Kasi naranasan ko. Nagtatanim nga ako si Kawalo. 'Di ba? 6 na oras kang nakaganon. Nagtatanim. Yung talagang yung, yung balikat, yung likod mo talagang nakayuko. Sobra. Tapos, nakabilad ka sa init ng araw. Nakita ko yung mama ko at ako mismo sarili ko dahil na-experience ko. Tapos, kumakain pa nga din kami mga minamahal sa takip ng kaldero na eh. Para hindi na madaming hugasan. Tapos, biruin mo, hindi na kami nagsasabon. Diretso na kami sa falls, di ba? Doon na kami naghuhugas ng kamay, doon na din kami naghuhugas ng plato or ng kaldero. Naranasan ko kasi maging farmers. And bilang farmers, sobrang saya na mababalitaan namin na, 20 pesos na yung bigas, at the same time, sa kanila direkta na binibili ang supply. Kasi yun yung pagkakarinig ko direct to the farmers na. Yung pagkuha nila ng supply, wala ng middleman. So, para sa akin, nakakatuwa. 'Di ba? Pero, bakit ganon yung reaction ng ating Vice Presidente? By the way, shoutout sa mga taga-Katarman nga da. Yeah. Laoang, Lapinig, Mondragon, Pambuhan, Las Navas, Katubig. Yeah. Shoutout sa mga taga-Nortehanon, maupay nga araw, kulop or gabi, kung na naman ininiyo nga oras nga napapanood. By the way, almost 500,000 yung voters dyan sa Nortehanon. Kaya mga minamahal, huwag nyo nang subukan, huwag nyo nang ipilit na ipanalo
itong si Sara Duterte kung sakaling hindi to ma-impeach, pero I think may impeach to. Diba? Sa darating na halalan sa national election for presidency. By the way, mga minamahal, kaya ko to na-content kasi kasuul, diba? Masuul sa dughan. Ang Bisaya. Bisaya na si Mima. Masakit sa damdamin na nanggagaling pa mismo tikang sa ato vice-presidente mahibabatian. Ang sugad sini nga mga panlata, sugad sini nga panamay. Di ba kasi nakakatamay ang ginhimo ni VP Sara Duterte. By the way, Tagalog na lang natin. Masakit sa damdamin yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Di ba parang nanloloko ka ba? Talagang nangaasar ka ba? Bully yung ginagawa ni VP. Kaya kung meron mong magsalita mga farmers at minumura siya, well, I think she deserved that kind of treatment na murahin siya dahil napakababoy din naman ng kanyang ginawa. Alright, so yun po mga minamahal. Pahingin lang po ako ng comments inyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.